Good life. Una po sa lahat ay kinikilala kong dakilang liwanag na siya ang God Almighty, na siya ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, naging tao na siya si Amang Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala kong nilikha ng Diyos naging tao na siya si Amang Adan, siya si Ina Eva, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama. Siya si Ama Martiniano Managero Damagan Talosig. Siya po ang personal ng langit. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo. Ang divino personal ng Diyos Espiritu Santa. Ama at Ina ng Sanlibutan. Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, ang Diyos, divine person po ng Diyos Espiritu Santo, at ang divine personal ng Diyos Espiritu Santa, ang King of all King at Queen of all Queen. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmula ng aking ama, Prinsipe Dalmacio Vilma, ang aking ina, Prinsesa Vilma Dalmacio, sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay at nanonood, sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, yung mga manunood pa at light sa ating lahat. Ako ang inyong kapatid na si Prinsesa Alma na narito sa Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, ng Gilian Isabela. Dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa Pugat Light. Alam nyo tunay na siguro ngayon, yung mga nanonood sa amin ng live, may ibang tao silang, may ibang tao na, ano matawag dito, nagsalita, no? At iba rin yung agenda nila ng usapan. Kasi dito po sa amin, pag dumating ka dito, syempre, we respect you. At saka, anong alam namin sa alam mo kung hindi ka namin pakikinggan? So, we give them na, binigyan na tayo ng, bibigyan namin kayo ng mga, kahit sino pa yung darating, bibigyan namin kayo ng chance nyo na ipaalam yung alam nyo. Para sa ganun, alam din namin kung ano yung alam nyo. Parang kagaya nga ng isang bagay na sabi nga nila, nung unang-una pa lamang, unang-una pa ako sa spiritual, yung mga nakakasama, may isang napakagandang salita na sinabi sila sa akin, ang sabi ganito, paano mo kukunin ang isang tinidor o kutsara sa sisid kanila sa akin ng dagat na hindi ka mababasa? So napakalalim. Ikaw ba naman kahit man lang yung doon sa isang batya lang na may tubig, pag nalagyan ito ng kutsara, paano mo makukuha ito na hindi ka mababasa? Of course, pati yung kamay mo hindi mabasa. So, noon talaga nag-isip ako kung paano. Pero, siyempre, mayroon yung sinasabi na tatalian mo daw, maglalagay ka daw ng panungkit, ganun-ganon. Pero, mayroong mababasa. Hindi man yung kamay mo, hindi man yung ikaw, may mababasa. Ang tanong, walang mababasa doon. Ayun ang salita. Then ngayon, ang katuruan kasi ni Ama Martiniano at Inay Conchita, tayo ng mga tao ang pinakamalalim na balon na hindi mo matukod o hindi mo ma-measure kung gaano ang kalalim. Yung dagat, Pasipiko, na ano pa nila yung measurement niya, yung kalalim niya. Pero yung tayo na balon, hindi mo matukod. Bakit hindi matukod? Kasi kung ano kalalim yung iniisip mo, hindi mo masisip. Na tinitignan kita, hindi ko matutukod hanggat hindi ka nagsasalita. Hindi ko masusuka kung gaano kalalim ang kaalaman mo. Kaya nga ang sabi ng isang matalino, kung ano yung salita ng tao, doon sumasalamin kung anong alam niya at kung anong hindi niya alam. So, kaya nga lagi kong sinasabi, once na ikaw ay nagsalita ka, usapang politika, nasa politika ka. Pag nagsalita ka tungkol sa ekonomiya, ibig sabihin ekonomiya ang alam mo. Ngayon sa espiritual. Sabi kanina ni brother, ang mga saysayin at salitahan, ang usapan kasi kanina pang binuksan ni brother Renato, ay itong usapan tungkol sa Ama. Ama ang usapan dito. Ngayon,
gusto nating matawag, ang gusto nating pangtawag sa Ama, ay Ama. Siyempre, sa English naman, Father. Ngayon ang tanong. So, Ama, I will not include, I will not say na mali yung pagtawag ng Amang Bathala. Kasi yun yung tanggap nyo. Kayo pupunta na. Yun lang yung huhukayin natin. Ngayon, si Brother Narciso Meli, isa siyang ama. Hindi ko siya ama, pero isa siyang ama. Ngayon, pupunta tayo dun sa salitang Amang Bathala. Take note, ha? Tinawag nating Amang Bathala. Paano natin naging ama ang Amang Bathala? Ayon sa naririnig ko, ang ibig sabihin daw ng Bathala is B, buhay, A, adan, T, tubig, H, hangin. Yun yung naririnig kong sinasabi. So, ang buhay, ang hangin, ang tubig, and then, yung sinasabi na yan, paano naging ama yun? Hindi mo pwedeng sabihin kagaya nga ng amang araw, hindi mo pwedeng sabihin ama yung araw, kasi hindi siya tao. Kaya kamali din ng mga Tagalog eh. Ang tawag nila dyan sa araw, haring araw. Paano mo matawag na haring araw? Hindi naman tao yan. Ang word ama is actually address yan sa isang tao at diretsyon lalaki siya. Kasi pag babae, hindi mo rin pwedeng tawaging ama. So direct ama. Tama lahat yung tinuran nyo, pero alam nyo kasi ang usapan na ganito ngayon is direct na eh. Direct. Sabi ni Brother Pio kanina, hindi ka gagamit ng libro Biblia kasi ikaw ang buhay na libro. Kayo ngayon, hindi lang siya yung tayo din. Pero ang tanong ngayon, paano mo ipapaliwanag na magtatawag ka ng ama? Anong koneksyon mo doon? Anong koneksyon? Kahit na manghingi ka ng mana eh. Kahit hindi ka pa tinanggap na anak, kung kaya patunayan ng DNA mo na yun ay ama mo, may karapatan ka. Ngayon ang usapan, anong patunay nyo at anong karapatan nyo na tumawag kayo ng ama sa Bathala at kung sino mang ama na wala namang koneksyon sa katawan nyo? Diretso salita ni Amang Dr. Jose Rizal, patatawagin nating ama. Anong koneksyon mo doon? Magkapilido kayo? Hindi. Magkababayan kayo? Hindi rin. Ano nga ron? Baka pwedeng Kuya Jose Rizal. Kasi hindi mo naman kaano-ano. Diba? So kaya nga ang usapan, pupunta tayo, hindi ako nag-ano ng kwan. Kasi mayroon tayong dasal. Ama namin sumasalangit ka. Doon na lang para direct. Tayo na mga tao, parang may karapatan tayo na tumawag ng ama doon sa ama na nasa langit. Bakit may karapatan tayo doon? Kilala na natin yun? Nakita na natin yun? Hindi pa. Sinabi lang nila na ama yun na nasa langit. Pero ngayon, hindi ko kayo inaalisan ng karapatan, kundi bibigyan ko kayo ng rason para tumawag ng ama. Para sa ganon, hanga makaliklik isuna. Anong gagawin natin? Siyempre ang ama magbibigay ng mana. Magbibigay ng pera. Magbibigay ng kayamanan. Eh kung hindi mo kayang patunayan na siya ay ama mo, uy, sorry, kabisat. Wala kang mapapala doon. Kasi hindi mo po pwedeng ipaglabang sa ang korte na ama mo siya na kailangan niyang bigyan ka ng mana kasi hindi mo kayang patunayan. Pwera sa DNA. Pero ngayon ang iniisip, pag-usapan natin yung ama aming nga sa dilangit. Our Father who art in heaven. Holy be your name, your kingdom come, your will be done. Eh kahit ipunta pa niya, itating na yung kingdom niya, eh hindi mo mapatunayang ama mo siya. Kahit pa si Dr. Jose Rizal lang bumalik, hindi mo mapatunayang ama mo siya. Hindi ka lang illegitimate child. Tao ka lang niya. At pag tao ka niya, pasahuran ka niya sa hindi, wala kang karapatan. I-address ka niya sa hindi, wala kang karapatan. Kapatid ko. Kaya nararapat na alamin mo yung connection mo sa ama na yan. Maging amang Bathala man yan, maging amang Dr. Jose Rizal man yan, o maging amang Martiniano man yan, o maging amang Adan man yan.
Kasi hindi tayo po pwedeng tumawag lang ng ama. Baka idimanda pa tayo ng paninirang puri. Bakit? O halimbawa lang, si Brother Pio, ama. May anak siyang dati. May anak siya sa asawa niya. Ano ko naman nakikiama? Hindi alam ng pamilya niya, nakiama ako. O di nung sasabihin nila, babaero pala O di nasira yung puri niya. Ako ngayon, demanda. Ngayon, gusto ko sabihin dun sa punto kasi kanina na ito nadaanan ko na rin punto Si Dr. Jose Rizal kanila maraming asawa. No? Maraming asawa. Mayroong isang passage sa Biblia na tinatawag nila na ganito. Alam ko, narinig ko yan sa Kingdom of God. Ang usapang ganito. Magkakaroon ng piging. At ang mga dadalo na mga dalaga ay 5 dalagang manakam na unaga ay 5 dalaga din na manakam na. May langis sa walang langis. Okay. Ngayon, ayon sa kwento nila, yung manakam, kasi para bang sa atin kasi pagka inimbita ka sa kasalan, di ba mayroon yung inibibigay nila na souvenir? Or parang passes mo na papasok ka. Ang gate pass mo doon is langis. Langis. Itong 5 manakam, nung palang naimbita, nagsinlagdan para mayroon na silang langis. Ito namang 5, sabi, madali na lang bumili sa palengke. O di nagawa. Yung 5 nakapasok na. Yung 5 hindi pa nakapasok kasi nga pumunta pa bumili. Ang problema walang nabili. Yung daman ay bili. Nung pumasok na sila, ang sabi na sa gwardiya nung kami po ay imbitado, ito yung langis. Ang sabi ng gwardiya, hindi kayo inaimbita. Ito, inaimbita kami, ito yung langis. So, na-deny na sila. Hindi na sila napasok, di ba? Ayaw na nila papasok. Bakit kasi? Nung sinabing parating kayo, kailangan pag pumasok kayo alauna. Huwag kang papasok ng 2:00 kasi alauna ang usapan. Ngayon, so ibig sabihin, yung may usapan kasi na yan is sa napulo ko natin nga nobya. Pag-usapan natin. Ibig mong sabihin yung magpapayay nobyo nga Buddha at sa napulo nga nobya na. Parang hindi maganda, no? Ang hindi kasi natin alam, mga kapatid ko, ang buhay ay liwanag, buhay at pag-ibig. Ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. At ang nasasabi at ang kwento dito sa Motherland, ayon kay Ama Martiniano Manageno Damagan Talosi, hindi na sa Biblia ang piging. Dito na, usapan. Ang sabi ni Ama Martiniano, nasa promise lang siya, Ijay Motherland, 2nd Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela, Pakaganapan, Tibuda, sa Malubungan. Pasensya na kayo, hindi sa Rangayan, hindi sa Ramon, hindi sa Aurora, hindi sa Luna. Pero Nagilian, San Manuel, Nagilian, Isabela. Bakit? Kasi San Manuel, Nagilian. San is anak na lalaki, Manuel is Diyos, saan tumira? Sa Nagilian. So, ibig sabihin, dito sa Motherland, 2nd Jerusalem. But then, meron kasi silang palusot noon. May mga branches kasi daw. Chapter. Okay. Balik na tayo sa patunay na kayo ay ama, ay kayo ay anak. Diretsong usapan. Paano nyo naging ama? Yung tinatawag ng ama. Kayo mismo, ay may sariling pamilya, may sariling apelyido. Ibig nyo sabihin, si Dr. Jose Rizal, palitan niya na natin apelyido niya, hindi na Dr. Jose Rizal. Oh. Si Brother Renato, ang apelyido niya, Ida Ugal. O di Jose Ida Ugal na. Para ama niya. Makapelyido na sila. Diba? Pero hindi kasi Rizal ang apelyido niya. So, paano natin hahabulin? Okay, let's say, kaya nga, alam nyo, ang sabi ni Doc ako nanonood ako
nakikinig ako, hindi lang ako dito sa paniniwalang ito nakikinig. I always tell you, I am a good listener. Sabi ni nasirang Soriano, kahit nasa sayo ang katotohanan, kung hindi mo kayang patunayan ang katotohanan mayroon sayo, ay mali. Mali ka pa rin. Kasi sa katuruan ito, physically, mentally, reality. Kung sasabihin mo, libro Biblia ka ng muha, mga kapatid ko, diretsong usapan, mas marami pang marurunong sa inyo. Sorry, mas maraming marurunong sa inyo. Pero yung katuruan, iisang Diyos langit lupa adan, lawag ayat kan biyag, panunod puso kang bagi. Kahit ang doktor, kahit ang abogado, kahit ang mistro, kahit ang engineer, kahit ang pare, hindi may halulunod sa inyo. Kasi diretsong usapan, ano man ang alam mo ngayon, kung wala ka ng buhay, wala ka ng alam. Ano ka na? In memory. Naubal tayo. Ang hindi kasi natin ang alam. Kami ako para ilantad mo yung katotohanan, para kumbaga, i-describe mo, and then makuha mo yung puntuhan. Ako mismo, tumatawag ako kay Amang Adan na ama. So, ibalik mo sa akin. Bakit? Badwa ba ang pinito ni Adan? Hindi. Badwa ka, so hindi kanya anak. Patutunayan ko sa inyo. Ang dakila, or ang tinatawag nating God Almighty o dakilang lumalang, siya ang liwanag, siya ang buhay, at siya ang pag-ibig. Okay. Nasaan ang buhay? Nasa akin, nasa iyo, nasa ating lahat. Sino ka sa Diyos mo? Sino ako sa Diyos ko? Hindi pangalan, hindi apelido ang usapan dito. Kaya masabi ko sa inyo, ang magpapatunay sa Diyos na yan, ito, life and body, with your own mind. Idamay mo pa pati mga DNA mo, blood type mo. Ganun yung katindi ang katuruan ito. Hamo ay baga nga dakwat, ang namukay, hamo ay baga nga daw 1 million mo kung wala kang 1 million may palad. Kung sabihin mo naniwala ka sa Diyos, ipaliwanag mo, hawakan mo, nasa ng Diyos mo. Kasi sabi nila kagaya nung iba, you can lie to everyone, but you cannot lie to God. Pwede kang magsinungaling sa lahat ng tao, hindi ka nila matutuntong. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. Bakit at paano? Paano alam mo? Kasi ang Diyos, liwanag, buhay at pag-ibig. Inside and out with the body, nandiyan ang Diyos. Yan ang buhay. Hindi buhay. Mga kapatid ko, ngayon ang buhay mo na yan, kaya masabi ko sa inyo, alam ng buhay mo na yan, inside and out ng katawan mo. Alam niya nga kung ilang count ang blood mo. Ilang count ang beat ng heart mo. Alam na yan ang buhay. Kaya hindi mo po pwedeng pagsinungalingan ang Diyos. Dahil ang Diyos na yan ang buhay. Mga kapatid ko. At ang buhay na yan, kaya minsan isipin natin, ako, mga kapatid ko, tunay hindi ako nagbabasa ng aklat ng libro Biblia. But I always keep on talking na, sinabi ko sa inyo kanina doon sa sangapulo niya nga, sangapulo nga nubya. Paano hindi, kung tunay na Diyos, si Dr. Jose Rizal, siya ay personal ang buhay, kung tunay siyang Diyos. Ngayon kung siya ang tunay siyang Diyos, at siya ang personal na buhay, hindi niya tayo matawag na mga asawa. Hindi babaero, hindi siya. Kasi siya ang buhay eh. Kung may buhay ka, kasi ang hindi natin alam, parang ako. First time ako makasama ni Amo Martiniano, makausap ko siya personalan. Sabi ni Amo Martiniano, maganda at narito ka na. Sabi niya sa akin, ngayon alam ko na ang nobyo mo. Sabi ko sa kanya, Ama, wala akong nobyo, wala akong boyfriend. Tapos ang sabi niya sa akin, yung una yung boyfriend,
Yung boyfriend ha. Yung boyfriend yun ano? Walang una, may boyfriend ka na, wala ma. May dalaw ka na. Meron ama, syempre, nung pumunta ako doon, it's like 27 years old ako. Tinanong niya sa akin, may nagdadalaw ka na. Ano yung dalaw sa babae, menstruation? Tanong niya ulit, may boyfriend ka na, wala ama. Paano mo sabihin, wala kang boyfriend, mayroon kang mens? Yun palang sinatawag niya, mens. So, mayroon kang boyfriend. Ngayon, punta naman tayo sa nobyo. Ang nobyo or ako, mostly ako, sinasabihan nila ako, sister, kung ano ka asawa. Sabi ko, at asawa ko. Sino asawa mo? Yung buhay mo. Ang buhay natin, yun yung tunay na asawa natin. Kung mayroon ka ng yung tunay na sinasabi ng asawa, hindi mo asawa yun, kundi yun ay sweetheart mo. Kasama mo sa hirap at ginhawa, katulong mo sa buhay, na nangkakatulong din sa'yo. Yun ang asawa. Pero ang realidad na asawa, yung buhay natin. Mga kapatid ko. Yun din, kaya sinabi na ang Diyos maraming asawa kasi siya mismo yung buhay na asawa ng katawan. Ganun po yun. Ngayon, pag pupuntahan natin, sabi ko nga sa inyo, paano mo sasabihin nga Rob na ama mo yung Diyos? Ito na. Kasi ako, kahit ako nung pinapakinggan ko yung mga usapan nila sa Biblia, hindi ako pumupulot lang doon sa tinatawag baga na bulak, yung mga dahon-dahon lang, nasa simulain. Ang simula nito, ang Diyos ay verbo. Salita, bigkas, wika. At kanya yun diyan. At si Biblia yun, at Biblia kayo amuyo dyan. Iti Ilocano, iti Diyos verbo sa ubalikas wikla. Sa Tagalog, ang Diyos ay verbo, salita, bigkas, wika. Okay. Maliwanag nga rin na ang Diyos ay salita. Sa English, God is word. Salita pa rin. So kung ang Diyos, mga kapatid ko, ay salita, paano tayo may tinatawag na Diyos Ama? May tinatawag tayong Diyos Ama kasi ang hindi natin nakita, mayroon pang isang word. Kaya sabi kanina ang Diyos ay probebo. Hindi pwedeng alam mo yung isa, alam mo na lahat yun, hindi po yun. Kaya nga, may isa na naman, passage dito, kwento ni Haring Baldo sa akin, 10 bulag. Sabi ko sa inyo, sabi nila sa akin, marunong ka palang magbiblia, marunong lang akong makinig, kaya marami akong alam. Ngayon, yung 10 bulag humawak sila ng turo. Mayroong humawak sa buntot, mayroong humawak sa horn, may humawak sa tiyan, may humawak sa paa, and so on. Pagkatapos, nung tinanong, ano na yung turo na kalabaw? Sinabi ng isa mahaba, sabi ng isa matigas, sabi ng isa planada, sabi ng iba mabalahibo, sabi ng iba matulis kasi yung horn. Ito'y kahalagahan at ito lamang paliwanag ng sinasabi ninyo na bawat isa sa atin kasi may tinanggap. Ngunit, ang pagkaalam ko, sa wirelessly na kaalaman natin, magkakaintindihan tayo. Pero, kaya nga sinasabi na gusto nating magkaisa. Pero kung ang kaalaman mo lamang ay ganito lamang, at yun ay pinipilit mo, kailanman hindi tayo magkakaisa. Kaya nga sa lahat ng tao na nakikipag-diskusyon sa akin sa Biblia, ang sinasabi ko, basahin mo muli ang Biblia mo from page 1 to page last. Kahit Biblia mo pag-uusapan natin. Kung gusto nyo usapan sa no limit ang hiray, mag-usap tayo no limit ang hiray, anong gusto nyo? El filibusterismo pa. Pero ang usapan ganito. Kaya nga ito, hindi ko sinasabing out ako kay Dr. Jose Rizal, no. Pero ang usapan, sabi kasi nila ni Dr. Jose Rizal, siya nagpalaya ng Pilipino, which is, na sinasabi ko, isang malaking kalokohan at isang malaking lie. Bakit ka?
Hindi ba sa kwento ni Dr. Jose Rizal, kaya siya pinapunta sa ibang bansa? Because on the younger age, nakaukit na siya ng yung heart ni Jesus, the bleeding heart of Jesus, o the bleeding heart of Mary. Inukit niya yan. So sabi ng mga teacher niya, masyado siyang matalino, wala na kaming ituturo sa kanya. That is why, pinapunta na siya sa ibang bansa. Now, ang tanong ni Jesus, nung nakita niya at bumalik siyang muli, at nakita yung kanyang inukit na bleeding heart, ang tanong niya is ganito, is Jesus a God? Or Jesus is just a human being? No one answered. No one answered. Ano ang kwento ni ni Father Damaso sa No Limit ang Hirap? Inalipin nila ang tao, inalipin nila ang Pilipino, tinawag nilang mga tonto na mga idiot ang mga Pilipino dahil sa libro Biblia. Kasi hindi sila marunong bumasa. Now, Filipino citizen, makikipagbatikusan sa kapwa niya Pilipino at sasabihin, totoo ang Biblia ko. Napalaya ni Dr. Rizal. Ang masama sa mga Rizalista, yung Biblia ginagamit nila na patunay kay Rizal. Which is wrong. Kasi noong una pa lamang, doon pa lang before na pumunta ng ibang bansa si Dr. Jose Rizal, sinabi niya na, is Jesus Christ a God or a human being? Question niya yun. Mga kapatid ko. Question niya yun. And then, gagamitin niyo yung libro na patunayan niyo si Dr. Jose Rizal na Diyos? Hindi. Namatay, di ba? Kanila si No Limit ang Here, si Ibarra sa No Limit ang Here. Bumalik siya bilang Elias mag-aalahas sa El Peribusterismo. Bumalik siya. Hindi siya nag-act bilang Pilipino. Nag-act na siya bilang Espanyol. Ano bang sabi niya doon sa mahuli sa No Limit ang Here? Hindi mo kailangan nakaawaan ng mga Indio. Hayaan mo sila na maging tonto sila, kanya. Ang inaano ko dito, hindi niya tayo napalaya kasi tayo pa din naniniwala sa libro Biblia. Ang problema, you cannot prove Dr. Jose Rizal a God without the Bible. Yun ang problema Kasi, pagtatawanan lamang kayo ng Romano Katoliko. Bakit kayo pagtatawanan ng Romano Katoliko? Kasi Biblia ginagamit niyo kay Dr. Jose Rizal. Sino ba nagpapatay kay Dr. Jose Rizal? Di ba mga Kastila na naniwala sa libro Biblia? So wala silang pinatunayan. Mga kapatid ko. So kung kaya sabi ko sa inyo, pero ngayon, kaya nga may tanong noon Alam nyo, question nila sa akin ito noon. Paano matawag na Diyos ang Diyos? Para kagaya niya. Si Dr. Jose Rizal, kinilala natin Diyos. Paano naging Diyos si Dr. Jose Rizal? Dahil dun sa Ele sa Bactane. Hindi yun. Mga kapatid ko. Kasi that is a word. Mga kapatid ko, iyan ay salita. Ngayon, ang hindi kasi natin alam, mga kapatid ko, kaya sabi ko nga sa inyo, may isa ko nakausap na isang magaling, lagi ko sinasabi sa inyo, magaling itong tao na to. Pumunta ka sa biology, pumunta ka sa politics, usapan man ng politics, biology, ano ba ito, pati AI, marunong. Pero nung usapan na, paano namamatay ang tao? Sabi niya sa akin dahil sa blood DNA. Bakit? Pag namatay ang tao, anong nawawala sa kanya? Pag namatay ang tao, nawawala. Buhay. Mga kapatid ko, buhay yun. Mga kapatid. At being buhay, ang nawawala, buhay din
nabubuhay sa Kanya. Kaya diretso sinasabi ko sa inyo, yung kaalaman natin ngayon, yan ay pinag-aralan natin. Mga kapatid, pero alamin natin, ang kaalaman ba natin na yan ay may nakabubuti ba sa buhay at katawan natin? Alam natin ang kwento ng First World War, ng Second World War, bago kay Jesus and so on. Anong connection ng mga yun sa buhay at katawan natin? Wala po. Mga kapatid. So, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito yung connection natin, no? Ito yung connection natin na being konektado tayo sa mga bagay na sinasabi natin. Kailangan alam natin. Kaya nga, alam nyo, mayroong anong isa ang pilit niya sa akin, ito daw si Jesu Cristo ay Diyos. O sige, Diyos si Jesu Cristo, patunayan natin. Kung si Jesu Cristo namatay nung Biyernes, ang stress, ano? Tapos kaninang umaga, ay hindi nung Sabado, sabat-sabutan. Di na buhay na, Sabado Gloria na, no? Ngayon, nung sabat-sabat na buhay na, ang sabi, ikatlong araw. Sige, sabihin natin, hindi sila marunong magkwenta kasi. Kasi namatay ng alas 3 ng hapon, nabuhay ng early in the morning ng Sabado, para maging Sabado Gloria. Linggo pa? O kahit linggo mabuhay, Biyernes yun namatay, alas 3. Di isang araw pa lang sa Sabado, alas 3. Sa Domingo. Sa Linggo, ng alas 3, 2 araw pa lang yun. Kailangan, mabubuhay siya, alas 3 ng Lunes. Para totoo. Wala tayong magagawa sabot-sabot na sa Sabado Okay. Ano na tayo ron? Hindi, yun lang, isa lang muna, hindi kamatay niya. Ngayon, ang balikan natin ganito. No? Ang balikan natin ganito, mga kapatid ko. Ang usapan, sabi ko sa kanya, naniwala ka sa Biblia. Ang isang araw ng Diyos, ilang araw ng tao. Sabi niya sa akin, isang araw, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ang isang araw ng Diyos, 1,000 taon ng tao. Sige, tanungin mo dun sa mestro mo kung totoo sinasabi ko sa'yo. Nag-isip. Kasi nakasulat doon, kasi may sinabi ko noon isang araw ng Diyos, 1,000 taon ng tao. Tapos sabi sa akin, nung Kingdom of God din na nakausap ko, sabi mo, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ba't ang dami mong salita na puro naman sa Biblia? Kaya lang hindi nga doon sa, ano ba tawag dito? Hindi na kasama doon sa walang verse na alam ko. Okay. Pero sabi ko sa kanya, ang isang araw ng Diyos, 1,000 taon ng tao. Kung Diyos si Yesu Cristo, anong taon na ngayon? 2025. Ilang araw na yun? 2 pa lang na araw. Kasi 2,000 pa lang So kailangan bumalik si Yesu Cristo sa 3,000. Kasi Diyos siya Sabi niya, hindi ganon. O di hindi Diyos si Yesu Cristo. Hindi kasi ano yan. Biblia ang usapan natin, isang araw ng Diyos, 1,000 taon ng tao. At si Yesu Cristo, Diyos ka mo. So ibig sabihin, ang 3 araw ng Diyos, 3,000 taon nating mga tao. Awampay doon nga taon, awampay doon nga algaw, 2,000 plus pa lang titawan, nagbiagay. Ito no 3,000 na. Hindi, iba yung sinasabi mo. Ano mo sasabihin, iba sa Biblia yan Diba? Kaya nga, dito, patunayan natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung i-debate mo, diretso susata na. Hindi pa sila nga kung didibati mo ito yung asur-suro dyan kamaw, kung sa di kagkalutan. Kasi ito kailangan natin patunayan. Masan na makapan, at least naibkas ko dyan kaya ka.
Nung makapanag dyan ka mo, nung di ako bang pansin na. Pero, Kontra na kayo sa kalaman. nung ito bang pansin na, okay lang. Kaya may problema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, alright DJ, ito, natatawa nga ako. Alam nyo, si Apo Pirelio Zamora nung linggo na pumunta rito. Sabi niya na sorpresa kayo, sabi niya sa akin. O talaga na sorpresa kami. Nang dasdas ka mo tidalan takitaan na naman nga oras na jay Alicia po nahiyang. Nasapa. O di maganda na. Okay lang pala mag-travel. Ang mamangkal si kamo kaya mamangkal ko yung mamatin niya. No? Ay, Han, nakapumayag kasi na pumayag. Iti kalman, pinanakan na. Tawan na. Dato'y tao ni Amo Martiniano han na nga anak. Yung mamuk dato'y kung nakatao. Dato'y tao ni Amo Martiniano han na nga anak. Ay, wan, tao na ni Amo Martiniano. Wala na. Pero ko isuna to tao na. O, di na so. O, inamin na, gano'n, nanugyo, inamin na nga tao isuna ni Amo Martiniano. Hangarap nga anak ni Amo Martiniano suna sa awang karapunan na tumawag ni Amo Martiniano ti Ama. Siyempre, titawag na kanya na Sir. Kel. Walang angker ko ma. Ano tumutawag ti Ama? Ano yung anak eh? Tao lang. Anong tawag mo kay Mr. Chavez? Sir, di ba? Ngayon ko, Apulakay. Apo lagay. Pero ang tatawagan ti tatay. Awan Ang tawag ti Ama. Apong Lakay. Apo lagay. Kasi Lucano nga Apulakay. presyo. Apulakay. Hamo nga tawagan. Kasi hamo nga tawagan. Iti kasjay. Ti tatay kasi awan nga. Tao na ka eh. Oh. So kaya nga sabi ko nga, di di handa maawatan. O kita di taga-promise land, tao ni Ama. Oh. Paano yun? Tao ni Ama isuda. Being tao ni Ama isuda, ano, mapalit tayo. Oh. Hindi mapalit tayo. So nga, iti kunang kada kayo kapsat. Dito eh, tursuro. Kasi kunang arod nga kunada, pupunta tayo sa pagkakaisa. Anong pagkaisa natin? Ang sabi nila may nagturo sa kanila, yung nagturo sa akin, yung nagturo sa inyo. Iba yung turo nila, sa Biblia sila. Pero ako noon, sinabi ko kay Haring Alex talaga diretso. Kasi nung gusto niya akong kasama doon sa ano nila, ang sabi ko ganito. Alam mo ako, yung tinanggap ko, awang pa'y langit, awang pa'y tidaga, di kayo nasa unang pa'y bulletin ayan. Awang pa'y tinta, awang pa'y lapis. Kaya wala kang magagawa, hindi ako po pwede dyan. Hindi rin ako pwede sa libro Biblia. Dahil, anak pwede dyan kasi wala pang tinta, wala pang lapis, wala pang papel, kaya mang adan. Tapos papasok ka sa Biblia, no? Ano na, dahil. Dahil kasi wala pa noon eh. Alangan nga ron, noon nga, wala pang, noon puro karison. Tapos isaro mo ti kotse? Hindi pwede. Ang makapaglang di dyan, lasong-lasong ti dalan. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganito po yung sa atin ngayon. Dito yung nasusuro may mesa nga Diyos langit nagaalan, na kaya nga sabi ko, sino may karapatan sa atin sa kapangyarihan kayamanan ng Diyos? Siyempre yung tao na kaya niyang patunayan na siya ay anak ng Diyos, naging tao. Oh. Diretso usapan. Si Jesucristo hindi nila kaya patunayan na siya ay Diyos. Doon sa usap. Kasano agbalin nga Diyos ni Diyos? Mamarswa uno agbalin. Tata ni Jesucristo, sino pinaswana? Anya pinaswana? Idi na yanak isang naadang tilangit kung daga. Oh. Kaya nga sa unang idi adang tilangit kung daga. Adapay nga sumali pinaswana nga langit kung daga. Hindi biro ka na. Awan. Uray mo laon ni Dr. Jose Rizal. Anya ti pinaswana ni Dr. Jose Rizal. Awan. Oh. Najibilit ka na tayo, pinagbiyan na ka na. Hanang pinaswana dyan, pinagbiyag na lang. O, sige na, kinuha mo pinagbiyak na. Pinagbiag na. Nung tisaritaan ka, pinaswa eh. Nakaparswano, dasawa na. Oh. At tabi, si Kundi G. Historiada, ni Dr. Jose Rizal at pinaswa na, at dama anak ni Joseph and Bracken eh. Ngaw natay. 6 months lang yata, premature baby.
Iso nga sekundi istoryada, kagapoy din na yan at 6 months old, tatlo kano apaling Kristiyano, pinabunyagan ni Dr. Jose Rizal. Muyot yung pabunyag na nagana, ijay anak na ni Josephine Bracken, Antonio. Iso di kunak. Nati dahito yung surusuro. Kitibag bagam lang ipasing mo. Diyan lang mo. Kaya nga sinasabi nga nila, kasi yung kwento niya, iyaban ka nga diretso sa rita. Ajay no limit ang hirewag mo kong saligin. El filibusterismo. Ngayon ka ng tagal mo yan? Dito nga el filibusterismo, bumalik na yan si Ibarra bilang mag-aalahas na siya. Iso dadya ni Elias na kumanda. Iso ni Elias ajay mag-aalahas. Apa dyan sa pagpagamit ng tekit ko ako. Ajay din Eli. Sa Pagtani. Eli. Sa Pagtani. Hindi nga kasi kung halimbawa lang, kaya nga sabi ko nga sa inyo. Si Elias, siya din daw si Jesus. Si Jesus, kuwan, ama niya si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang nagawa ng El Filibusterismo nga road. Tapos ni Jose Manang Tatanti Makimpo ko, kuwan, Pilipinas yun. Kuhan nagulo-gulo. Tikuan pati sa una di ay. Nagulo-gulo. Sa bagay maganda na maraming alam, pero kung sabi ko nga sa inyo, kahit marami kang alam, yung alam mo ay hindi kailangan. Oo. Ako lang yung mga kasaysayan. Kasi marami kang alam, let's say, sabihin natin, ang importante ngayon dito, ang importante panahon ngayon, cellphone, ha? Okay. Cellphone ang panahon ng cellphone ngayon, touchscreen. Kung hindi ka marunong mag-operate dyan, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na engineer, hindi ka makapasa. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling na karpintero, kasi usapan ngayon mag-operate ng cellphone. Yun ang usapan. Oh, sa linya nga, linya-linya lang yun. Kaya nga ang sabi ng isa sa mga matalinghagang salita, sabi niya, tayong lahat ay tumanggap ng pira-piraso lamang. Bahagi. Baha-bahagi lang ang tinanggap natin. Ngunit pagdating ng sakdal, ang mga baha-bahagi na yan ay mawawalan ng saysay. Oh. Diyan mo ito nga pa nagkarpinteron, diyan mo ito pa nag-driver, pinagtarimahan ti lugan. Ang tuwa dyan yun. Maawan ti sirbida, diyan tamang nga masapulan. Kamagpatak dil balayan na yan ang arot pa yung masapol. Uri si kapay kat abogado. Hanto nga yung awan ko ti, hanto da dyan nga, batas ti Pilipinas, kabisadong batas ti Amerika, batas ti Spain, batas ti Germany, batas ti UN, ang amin da dyan. Ikiti pagsangpot, dahi tangar nga sakda, uno pagsangpot niya mamartin niya maadan. Sa nungor ti mapasamak, apay, dapat to pa'y madaraw? Awanan. Awanan. Iso nga di nga amom, awanan sirbinan. Uri, ang amom pa'y ni Queen Elizabeth na para si Elizabeth II, no? Pero sino pa'y nga Elizabeth? Anong mo di dyan? Ano magkanan? Paparesto mo. Hama lang iso ang bibiyat kanya. Diba? Iso nga rin dito, suwi ko na ni ama Ado ang muyo.